Magandang araw po sa inyo na patuloy na nag-aabang sa aming ginagawang mga educational video. Sa taong 1901, bilang bahagi ng pagtatayo ng gobyernong sibil sa Pilipinas, ang pamahalaang Amerikano ay nagpadala ng grupo ng mga teachers mula sa Amerika na kinikilala natin sa generic na katawagan ng mga Thomasites upang magpasimula ng pangkalahatang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Bilang bahagi ng commitment ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas para isa popular ng kasaysayan at karanasan ng Cavite ay gumawa po kami ng isang komprehensibong pananaliksik sa background ng mga American teachers na nagpasimula ng public school system sa ating probinsya at ano ang kanilang mga naging buhay pagkatapos ng kanilang serbisyo sa Pilipinas. Ang una po nating tatalakayin ay ang gurong Amerikano na si Anthony John Brogan. Kaya sana po ay sundan ninyo ang aming ginagawang pag-aaral sa pamamagitan ng pag-subscribe at pagpindot sa notification bell, pag-like, comment at share para matulungan po ninyo kami na marating ang aming pag-aaral sa marami pang mga manonood. Ang inyo pong nakikita ay ang partial list ng mga American teachers na naitalaga sa Pilipinas mula 1901 hanggang 1902 kung saang mga bayan at probinsya sila nadestino. Mula sa listahan na iyan ay kinuha namin ang tala ng lahat ng mga American teachers na naitalaga sa probinsya ng Cavite at sa mga bayan kung saan sila naitalaga. Dahilan sa alphabetical na kaayusan ng kanilang apelyido, ang una po naming binigyan ng pansin sa pag-aaral ay si Mr. Anthony J. Brogan. Si Mr. Anthony John Brogan ay ipinanganak noong 17 ng Nobyembre taong 1875 sa bansang Ireland at lumipat sa Amerika sa panahon ng kanyang kabataan. Nag-aral ng kursong Bachelor of Letters sa prestihiyosong University of Notre Dame sa Indiana. Sa panahon ng kanyang pag-aaral sa Notre Dame ay naging aktibo ito sa mga pangliteraturang aktibidad hanggang sa siya ay maging isa sa mga editor ng pahayagan ng mga estudyante sa nasabing universidad na The Scholastic noong 1901. Nagtapos si Brogan sa nasabing universidad noong taong 1901 na mayroon mataas na karangalang pang-akademiko. Dahilan sa pagsisimula ng mga Amerikano para sa kanilang pamahalaang sibil sa Pilipinas na pinamunuan ni Governor General na si William Taft. Nagkaroon ng maramihang pagrerekluta sa Amerika ng mga teacher na magpapasimula ng sistema ng edukasyon sa kanilang bagong kolonya na pamamahalaan ni Fred Atkinson bilang General Superintendent ng Bureau of Education. Ang mga aplikanteng American teacher ay pinakuha ng Civil Service Examination sa Amerika at ang mga nakapasa ay pinadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga US Army Transport na dito ang pinakakilala ay ang bapor na Thomas. Ibinalita ng pahayagang Indianapolis News noong 7 ng Hunyo taong 1901 na si Anthony Brogan ay isa sa mga nakapasa sa examination mula sa Indiana. Si Brogan ay naitalaga na magturo sa Pilipinas bilang American teacher at nakasama sa pasahero ng US Transport Thomas na naglayag mula sa Amerika ika-23 ng Hulyo taong 1901 at nakarating sa Maynila noong ika-21 ng Agosto taong 1901. Isa sa mga mahalagang papel ng mga Thomasites ay hindi lamang ang pagtuturo sa mga estudyante. Ito ay ang pagsasanay sa mga katutubong guro na kanilang naabutan na nagtuturo sa dating sistema ng edukasyon sa panahon ng mga Kastila. Karagdagan pa sa gawaing pagtuturo ay ang pagpapatayo ng mga eskwelahan sa mga baryo na nasasakupan ng kanilang kinatatalagahang bayan. Dahilan sa ang listahan ng mga Thomasites na nadestino sa Cavite, makikita na walang itinalagang American teacher sa bayan ng Dasmariñas, masasapantahan na ang nasabing bayan ay nasa ilalim ng pamamahala ni Anthony Brogan bilang supervising teacher.
Sa ginawa po naming pananaliksik, wala na po kaming makitang anumang mga anecdotal records ukol sa aktwal na aktibidad ni Brogan sa Imus, kundi ang kalakaran ng mga aktibidad ng lahat ng mga Tome sites sa Pilipinas sa taong 1901 hanggang 1902. Sa listahan ng mga Tome sites sa Cavite noong 1903, makikita po natin ang pagpapalit ng lugar ng destino ni Brogan. Makikita po natin na si Brogan magmula sa Imus ay inilipat sa bayan ng Cavite na noon ay kabisera ng probinsya. Isang indikasyon na mayroong pagpapahalaga ang pamahalaang insular ng mga Amerikano sa kanyang kakayahan bilang teacher. Sa pagkalipat ni Brogan sa bayan ng Cavite ay itinalaga siya ni President Theodore Roosevelt bilang postmaster ng Insular Government ng Amerika sa Pilipinas. Isang karagdagang impormasyon na nakita ng researcher, si Anthony Brogan ay nagmamay-ari ng lupa sa baryo ng Medina na sa kapanahunan na iyon ay sakop pa ng bayan ng Maragondon. Dahilan sa pinag-isa dito ang kasalukuyang bayan ng Magallanes. Lumilitaw sa mga paglalarawan sa mga pananda ay isa itong napakalawak na lupain. Isang palaisipan kung ang lupain na sa Maragondon o Magallanes, ito ay nabili ni Brogan sa panahon na siya ay nasa serbisyo pa ng gobyernong insular sa Pilipinas. Mapapansin din na ang kanyang asawa na si Cecilia Brogan ay kasama sa mga petitioner at ang kanilang address na tinirhan sa New York City sa kasalukuyang panahon. Sa taong 1905, si Brogan ay umuwi ng Amerika at nagpakasal kay Cecilia Barrett sa nasabing taon at nagbalak na manirahan sa bansang Germany pagkatapos ng kasal. Lumilitaw na pagkatapos na ikasal ni Brogan kay Cecilia Barrett, ang mag-asawa ay nanirahan sa isang apartment sa New York City. Makikita ang presensya ni Brogan sa nasabing lungsod, dahilan sa ang pangalan nito ay kasama sa listahan ng mga estudyante ng Columbia College sa taong 1907 hanggang 1908. Isa mga naging trabaho ni Brogan sa New York City ay sa real estate business. Isang mahalagang aktibidad nito sa panahon ng kanyang paninirahan sa nabanggit na lungsod ay nang magsilbi siyang editor at sa dakong huli ay presidente ng The Irish American newspaper na kinikilala na isa sa mga radikal na pahayagan ng mga Irish migrant sa Amerika. Isa sa mga binebandila ng pahayagan na pinapatnugutan ni Brogan ay ang matindi nitong pagkiling sa nasyonalismo ng mga mamamayan ng Ireland na magkaroon ng kasarinlan mula sa Inglaterra. Sa pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig noong 1914, ang pahayagan ni Brogan ay higit na kumikiling sa mga German kaysa sa mga British, na siyang dahilan upang ang mga kopya ng pahayagan ay kumpiskahin ng mga British authority sa Dublin. Sa kapanahunan ng unang digmaang pandaigdig, si Anthony Brogan ay lihim na sinusubaybayan ng mga British intelligence agent sa mga aktibidad nito sa hinala na siya ay isang espiya ng Germany laban sa Inglaterra. Sa isa sa mga operasyon ni Brogan, siya ay nadakip ng mga British sa Espanya na ang tanging pag-asa niya na makaligtas ay ang pagbabalik ng kanyang American passport. Sa ginawang pag-aaral sa kanyang background, malinaw na nakuha ng mga British intelligence ang kanyang profile magmula pa sa kanyang pag-aaral sa University of Notre Dame, at ang kanyang serbisyo bilang isang teacher at postmaster sa bayan ng Imus. Lumilitaw na sa panahon ng kanyang paglilingkod bilang isang Tome site sa Imus at sa Cavite, ay taglay nito ang isang damdaming makabayan at aspirasyon para sa paglaya ng Ireland na kanyang sinilangang mula sa imperialismo ng Inglaterra.
Pagkatapos ng pagkakadakip kay Brogan sa kasong espionage noong 1916, ang kanyang pangalan ay hindi na lumitaw sa mga dyaryo sa Amerika. Ang pinakahuling newspaper item ukol sa kanya ay ang isang nalathalang obituary noong ika-31 ng Mayo taong 1946 na nagbabalita ng kanyang kamatayan sa edad na 69. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.